hindi mapagparusa at mapaghiganti ang Diyos. Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig, kapistahan ngayon ni na San Crisanto at Santa Daria. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus ng nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala ba ninyo'y mas makasalanan ang mga taga-Galileang yan kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. Gayon din naman sa namatay na 18 taong nabagsakan ng tore sa Silow. Sa akala ba ninyo'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko, hindi. Ngunit kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat." At sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, "May taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan at pumunta siya upang maghanap ng mga bunga. Subalit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong igos na yan at wala akong nakita. Putulin mo yan at pampasikip lamang sa lupa." Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan, "Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya. Ngunit kung hindi, tsaka mo siya putulin." Sa Ebanghelyong narinig natin, sinagot ni Jesus ang tanong na alam niyang nasa isip ng mga Hudyo. Nangyayari ba ang mga trahedya sa ilang tao dahil nakagawa sila ng mga kasalanang higit kaysa sa iba? Sinabi ni Jesus na hindi. Ngunit pinayuhan niya ang lahat na magsisi. Hindi mapagparusa at mapaghiganti ang Diyos. Nais niyang maligtas ang lahat. Gayon pa man, dahil makasalanan tayo, kailangan nating akuin ang ating mga kasalanan at magsisi. May mga taong hindi nakadarama ng pangangailangan magsisi dahil hindi sila mamamatay tao, nangalunya, nagnanakaw at iba pa. Mabubuting mamamayan sila, mabubuting magulang at nagsisimba. Pero hindi sapat ang hindi gumawa ng malalaking kasalanan. Paano ang pagpapasalamat sa Diyos sa buhay at mga biyayang ibinibigay niya sa atin araw-araw? Nagsisimba nga at tumatanggap ng mga sakramento. Pero, meron bang kawanggawa? Kung nakakakita ka ng isang tao na lubhang nangangailangan at meron kang paraan para tumulong, ngunit tumalikod ka at tumingin sa malayo, nagiging kasalanan ito para sa iyo. Ang mga tagasunod ni Jesus ay tinawag upang magbunga ng kabutihan at pagmamahal. Isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng tigang na puno na gustong putulin ng Panginoon, ngunit ang hardinero ay humingi ng panahon at nangakong masaalagaan niya ito at lalagyan ng pataba upang magbunga ito. Si Jesus ang ating mabuting hardinero na nagsusumamo para sa atin sa Ama at nagbibigay daan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magbunga ng kabanalan. Salamat, Panginoong Jesus. Para sa iyo, magsisimula akong muli. Ngayon. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming
humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.